Tinapakan ni Agnes si Mumad at sumisigaw ito. Sinasabi ni Agnes na isang undead na hindi nakakaramdam ng sakit ay biglang sumisigaw. Isa itong weird, ang skill na Absolute Domination, ay maaari lang gamitin ng 3 beses, ngunit hindi ito forever. Ginawa niya ito sa kanyang walang hanggang lingkod ang sinumang undead na gagamitin niya. Ito ang first time na ginamit niya ang skill na ito. Na dapat mag-comfort sa kanya kahit kunti, iniisip niya na subukan ang kanyang mga kakayahan sa mga Overgeared Guild members, pero mukhang tumakas na sila. Mukhang huli na siya, well, sa anumang kaso, nakuha niya ang isang hakbang na mas malapit sa kanyang ultimate desire. Gagamitin niya ng mabuti si Mumad, huwag siyang masyadong mag-alala, Bram. Magdudusa sila ng parehong kapalaran. Sinasabi ni Vantner na dapat sinabi niya na gagawin nila ito mula sa simula. Nabaliw siya na parang wala, Jishuka, Pon, hindi ba't sinabi niya na ito ay isang lich sa ilalim ng utos ng isang necromancer? Nahuli na sana sila sa lahat ng yun kung hindi dahil sa invisibility cloaks na ibinigay sa kanila ni Greed. Sinasabi ni Pon na nagulat din siya, ibang klase talaga siya compared last year, isang pangkat ng mga skeleton, Death Knight, at kahit ang makapangyarihan lich ni Bram, sapat na ang kapangyarihan para mag-destroy ng buong bansa, isang one-man army, sinasabi ni Argus na oras na para umalis Mumad, sa huli, ilalagay niya sa kanya ang parehong tatak na inilagay niya sa kanya, pagkatapos ay papatabihin niya siya sa tabi niya na parang manika. Mabuti at madali ang pag-alis sa Vampire City, salamat sa mga chump na pinatay ang boss at binuksan muli ang pagpasok. Nasa kamay niya na ang lich ni Mumad, so next ang lugar na yan, di ba? Veraiden, natagpuan niya na ba ang lokasyon ng Sword Grave? Sa isip-isip ni Argus na ang Sword Grave kung saan ang legendary blacksmith na si Pagma ay ang nagsasabi na siya ang lumikha at nagtapon sa libu-libong blade sa dulo ng kanyang buhay. Ayon sa kwentong nakasulat sa quest description, madalas na bisitahin ni Bram ang lugar. Sinasabi ni Veraiden na humihingi siya ng paumanhin, Panginoon ko. Sa kabila ng pagpapatuloy sa lahat ng kanilang puwersa sa paghahanap, hindi pa rin nila ito matagpuan. Galit na sinasabi ni Argus na walang kwenta, bilasan niya na at hanapin niya na. Pupunta siya sa susunod na lokasyon, sinasabi ni Veraiden na naiintindihan niya my lord. Dumating na din sa lugar si Greed at tinatanong nito na the heck? Mukhang may umalis, sino yan? Hindi siya sigurado, hindi sila patungo sa Raiden. Well, walang kwenta, handa na siyang lumaban, Jishuka. Nandito na siya, kung siya ay nasa panganib, umalis na siya dyan at maghintay. Lumabas na si Jishuka sa Vampire City at sinasabi nito na huwag siyang pumasok, Greed. Delikado, tinatanong ni Greed kung bakit sila lumabas. Tinatanong ni Jishuka kung ayos lang ba sila, hindi ba sila kinagat ng ulol na aso na yon? Tinatanong ni Greed kung ano ang ibig sabihin niya na isang ulol na aso. At ano ang ibig sabihin niya na delikado, sinasabi ni Jishuka na mukha miss na nila ang isa't isa, mabuti yan. Kunin niya ito, dinala nila lahat ito. Sa isip-isip ni Greed na isang pavranium at iba't ibang mineral, at ang mga item na na-drop ni Elphinstone. Sinasabi ni Vantner na sa wakas, umalis na sila sa isang pugad, sinasabi ni Zednas na huli na, pero congratulations on reaching level 300. Malaki ang nabigay niyang effort, sa isip-isip ni Greed na binibigay nila ang lahat ng sobrang oras para sa kanyang paglago. Ibinibigay pa nila sa kanya ang mga mahal na bagay na ito nang walang pag-aalinlangan. Sinasabi ni Greed na pagkatapos ng ekspedisyon na ito, gagawa siya ng ultimate equipment. Ang Greed set, sisiguraduhin niyang mabibigyan ang bawat isa sa kanila. Yumuko si Greed sa kanilang lahat para magbigay ng pasasalamat sa kanilang nagawa. At sinasabi nito na malaking ang utang na loob niya sa kanilang lahat. Silang lahat ang pinakamahusay na kaibigan, sinasabi ni Jishuka na wala lang ang mga item na ito, ang mahalaga ay ang ginagawa niya para sa kanila, Greed. Dapat magkaroon din siya ng pagpapahalaga sa sarili niya. Dahil siya ang pinaka-nahihirapan, nagbago agad ang mukha ni Jishuka at galit na sinasabi kung bakit hindi niya sinabi kung bakit nandito ang beach na yan, ngayon. Nagsalubong ang mga kidlat sa mga utak ng mga babae na hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanila at sinasabi ni Yura na ang yung cross at marahas na paraan ng pananalita ay parehong palagi, at napapansin niya ito lagi. I'm sure negatively influenced siya sa kanyang manner of speech ni Mr. Yang Wu. Galit na sinasabi ni Jishuka na Mr. Yang Wu, hindi ba dapat tawagin niya siya na Duke Grade? Ano ba pinagsasabi niya at hindi niya maaaring ipagkumpara ang laro sa realidad?
Sinasabi ni Kalbo na mukhang naiinggit kung bakit ang mga perfectly fine na ang babaeng ito ay nag-aaway sa isang lalaking tulad nito. Nakikita naman nating si Greed na walang pakialam at ang item lang ang mahalaga sa kanya. Nagbuntong hininga na lang si Pon sa mga nangyayari katangahan sa paligid. Nakakolekta ka na ng 3 question mark na piraso. Impormasyon sa question mark ay maa-update. Red mirror piece. Isang piraso ng isang round mirror na gawa sa bloodstone. Hindi alam ang mga eksaktong ginagawa nito. Ang third prince ng Saharan Empire ay desperadong hanapin ang salamin na ito. Inirerekomenda na kolektahin mo ang lahat ng mga piraso nito at ihatid ito sa kanya. Sinasabi ni Greed na ang third prince, parang narinig niya na ang pangalan na yan. Nagtataka at tinatanong ni Greed kung ano yun, sigurado siya na nasa mga gamit niya yon sa isang lugar. Yung item na yan, galing yan sa Awakened Guardian of the Forest, sa loob ng 1 taon na ang nakalipas, sa satisfy na oras. Amethyst Shields. Rating, Epic Durability, 200 Defense, 200 Magic Resistance, 200. Usage Requirement, Commander of the Red Knights Weight, 350. Isang piece ng symbolic equipment na ibinigay lamang sa Commander of the Red Knights. Ito ay isang bagay na nawala ni Piaro, na maling inakusahan ni Azmathel, 3 taon na ang nakakaraan sa kanyang pagtakas sa Ethnal Kingdom. Ang third prince ng Saharan Kingdom ay desperadong hanapin ito. Sinasabi ni Greed na heto na, bakit patuloy ang third prince guy na ito? I bet he's connected to some sort of major event. Kailangan niyang alamin sa may-ari ng Amethyst Shields na si Piaro. Sa pagbalik nila, ang susunod ang rewards mula kay Elphinstone Raid. Diba, ginamit ni Greed ang Legendary Blacksmith's Appraisal, item, Ierod. Rating, Unique, kaya niyang mag-crow attack power, 773. Sword Mastery Level +5, ang skill na Blood Cry ay nabuo. On hit, bababa ng 50% ang healing rate ng target, sa critical hit, nagpapadugo ng epekto sa target ng 3 segundo. Nagdudugo ang mga skill ng pinsala sa iyong kapangyarihan ng pag-atake. Sa 3 hit combo, tinataas ang tindi ng pagdugo na epekto sa target. Tataas ng 200% ang pinsala na nagawa sa target ng 1 segundo. Sa isang 5 hit combo, restrict ang kakayahan ng target na mag-isip ng 0.3 seconds. Sa panahon na yan, maaaring mong i-link ang skill na Hell Sword. Isang magic sword na nilikha ng nag-iisang blacksmith sa impyerno na ginamit ang Bloodstone at ang kaluluwa ng sword na si Demon Ierod. Ang isa ay nahihirapan na maghanap ng isang one-handed weapon na may mas higit na attack power kaysa dito. Kinakailangan sa paggamit, dapat piliin ni Ierod. Ang item na ito ay walang hidden functions. Sa isip-isip ni Greed na ang two-handed legendary grade weapon failure ay may attack power na 1,000 hanggang 2,000, pero itong one-handed unique blade may 800. Iyan ay hindi ka panipaniwala, lalo na kung isa sa alang-alang ang katotohanan na ang 2 kamay na mga sword ay may mababang tsansa ng kanilang maximum attack power na ina-apply. At isinasaalang-alang ang pagkakaiba ng bilis ng 2 uri ng sandata. Ang masasabi niya dito ay wow lang, nagbibigay pa ito ng 5 level ng Sword Mastery higit pa sa lahat yan. Ito ay isang kahanga-hanga, ito ay once in a lifetime lang nangyayari sa isang sword. Ito ay magiging maraming beses na mahusay kaysa sa failure kapag tumaas ang grade nito. Mas mataas na kalidad ang base material nito kaysa sa blue or calcum na ginamit niya, siguro, pero ang pagkakaiba na ito ay tiyak na dahil sa gap sa kasanayan sa pagitan ng mga blacksmith. Ang nag-iisang blacksmith sa impyerno, ang ibig sabihin ba, gawa ito ng demonyo na nakita niya doon, na ang pangalan ay Hellsmith, mukhang friendly naman siya sa kanya simula nang nakita niya na isang blacksmith siya, iniisip niya na bumalik sa impyerno at magpaturo sa kanya, hindi siya makilala sa maling sense of security dahil sa peaceful na panlabas nito, Elphinstone's Ring. Rating, Epic, kaya niyang mag-crow. Mapapagaling niya ang may hawak ng 12% ng pinsala na naghahatid sa isang target kapag gamitin ang mga regular na mga pag-atake. Mapapagaling ang may hawak ng 5% ng pinsala na naghahatid sa isang target kapag gagamitin ang mga kasanayan. Ang epektong ito ay mag-a-activate lamang sa bawat 21 segundo. Strength, Stamina, Intelligence plus 20, sa isip-isip ni Greed na ito ay isang singsing sa Hell Drop. Bihirang-bihirang makahanap ng mga items na may vampiric effect na nagpapagaling sa kanya ng 1 tonelada, pero ang healing effect na ito ay naa-apply lang sa mga skill-based attacks. Ang bagay na ito ay karaniwang ginawa para lang sa kanya.
Pinapalakas pa nito ang kanyang mga estatistika ng 60. Iyon ay karaniwang 6 na higit pang mga levels, may iba pa. Ginamit ulit ni Grid ang Legendary Blacksmith's Appraisal. May hidden function ng item na ito, ang impormasyon sa Elphinstone Ring ay na-update na. Pwede mong ipatawag si Vampire Earl Elphinstone, kapag tumaas ang rating ng ring sa Legendary. Nagtataka at sa isip-isip ni Grid na maaari niya bang ipatawag ang makapangyarihang boss monster na yan? Teka lang, huminahon siya, hindi niya alam kung kakampi ba siya o hindi dahil lang sa pinatawag niya siya. Baka makita niya siyang bilang kaaway, pero dinidikta ng kanyang sense na medyo malaki ang chance na kakampi siya. Ang isipin pa lang na utusan siya na parang alipin ay nasa sabik na siya. Nakangiting na parang demonyo si Grid at sa isip-isip nito na iniisip niya lang na gawin niyang impyerno ang buhay niya. Sinasabi ni Grid kay Jishuka na may request siya. Tumatawa at sinasabi ni Jishuka na tignan niya, mas nakakatulong siya kay Grid kaysa sa kanya. Tinatanong ni Jishuka kung ano ang request niya Grid. Sinasabi ni Grid na tumira siya ng Phoenix Arrow para sa kanya, isa na may napakalakas na apoy, gamit ang Pavranium na nakuha nila. Gusto niyang ikabit ang isang hawakan sa bagay na ito ngayon, ibigay nila ang kanilang mga equipment sa kanya. Para maayos niya kapag si Jishuka ay nagsindi na ng apoy, seserbisyuhan niya silang lahat bago sila umalis. Napapamura lang dito si Jishuka at habang tumatawa si Yura at sinasabi nito na ginawa lang siya pansindi. Ika-14 na Vampire City, sinasabi ni Grid na hindi niya nahahayaang nahabulin niya ang mga tao sa kanilang lupain. Ibigay na lang niya ang Pavranium at peace off, sa isip-isip ni Grid na salamat sa hawakan, maaari niyang direktang hawakan ang sibat at swing ito. Ito ay magiging isang maayos na spear kapag nakakuha pa siya ng sapat na Pavranium upang pahabain pa ang hawakan. Mukhang ang ekspedisyon ay hindi na masyadong nahaharap sa anumang mga problema mula ngayon. Ikaw ay tinanggihan ni Ierod, nabigo ka sa paggamit kay Ierod. Tinatanong ni Grid kung bakit hindi niya siya magamit, Yogurt. Sinasabi ni Ierod na siya ay isang mababang rank na demonyo. Ang kapangyarihan ng demonyong nagmumula sa iyo ay mahina at mababang uri. Hindi siya karapat-dapat na maging pagmamay-ari niya. Sa isip-isip ni Grid na iniisip niya ba mayroong isang equipment na hindi kayang gamitin ng pagma successor. Magagawa niyang gamitin ito kung itataas niya ang kanyang kapangyarihan ng demonyo, ngunit pagkatapos ay magiging demonyo siya at mapapadala sa impyerno. Kung magiging demonyo siya, hindi niya maaaring mapanatili ang pagmamay-ari ng Raiden, ang ibig sabihin nito, madidisband na ang Overgeared Guild. At ang worst case scenario, baka iwan siya ni Irene at Khan. Sa ngayon, gagamitin niya lang si Ierod kapag gagamitin niya ang Black Transformation. Kung iisipin, bakit hindi niya gamitin ang Legendary Blacksmith's Reconstruction pagkatapos umabot sa 100% ang kanyang pag-unawa kay Ierod? Gagawin niya ito sa kanyang kalooban. Dapat niyang palitan ng pangalan nito ng Yogurt, hindi namamalayan ni Grid na may pasugad sa kanya sa kakaisip ng mga bagay, buti na lang na may umatake dito. Sinasabi ni Yura na dapat nilang tapusin ito ng mabilis at ipagpatuloy ang paglaban sa ibang lungsod. Sinabi niya na ito ay isang speedrun, tama ba? Panatilihin niya ang kanyang focus, nickname, Yura. Level, 207 class, Demon Slayer. Sinasabi ni Pawn na hindi niya akalain na magiging Gunner class ito. Nag-aalala siya dahil level 203 lang siya, pero tumaas na siya ng 4 levels. Magaling din siya lumaban, sinasabi ni Riges na baka maganda ang mga kalaban sa kanya. Ang mga vampire ay isang demonic na lahi, pagkatapos ng lahat. At ang pangalan ng klase niya ay Demon Slayer, sa isip-isip ni Yura na ang mga pangunahing sandata ng Demon Slayer ay mga magically engineered na baril na maaari lamang gawin sa Alchemy Labs. Ito ay isang top-level difficulty weapon dahil sa tuwing gusto niyang gamitin ang baril, kailangan niyang mabilis at mabuting ibigay ang kanyang mana para mapuno ng bala. Sinasabi ni Vantner na medyo powerful siya, mabilis at tumpak ang kanyang firing at habang gumagawa siya ng mga bala. Sinasabi ni Zednos na hindi na nakakagulat yan, sikat siya sa kanyang magic control kahit bumalik sa kanyang Black Magician days, after all. Sinasabi ng isang vampira na hindi gumagana ang smoke transformation. Paano ito posible? Wala siyang nararamdamang divine power mula sa baril na yun. Pinipino niya ang kanyang magic gamit ang passive skill na Purify, na nakamamatay sa Demon King. Ang bilis ng mga bala ng magic guns ay hindi isang bagay na maaaring iwasan ng mga demonyong nasa mababang uri. Gayunpaman, dahil sa ang katunayan na ang proseso ng pagpipino ay mahalaga,
ang tuloy-tuloy na bilis ng pag-atake ng baril ay mas mabagal kaysa sa isang pana. May pasugad na vampire sa likod ni Ira at sinasabi nito na ang mga tao ay marurumi. Sinasabi ni Piggsword na hindi niya hahayaan na may masaktan na isa sa mga Great Korea. Gumamit si Ira na Brilliant Sword, kahit ang swordsmanship kaya niya gamitin. Ang Demon Slayer class ay may Weapon Mastery skill, ibig sabihin, maaari nito gamitin ang lahat ng armas. Gayunpaman, dahil ang kanyang mga active na kasanayan ay umiikot sa mga baril at isang kamay na mga espada, natural na lumipat ang kanyang pangunahing mga sandata sa dalawang yun. Sinasabi ng isang vampira na siya ay isang small fry. Huwag niya silang maliitin, sa isip-isip ni Ira na maaari siyang maging maayos laban sa mga mababang level na mga vampira na ang mga level ay nasa 250. Pero ang level 280 mid-level na mga vampira ay sobra pa rin sa kanya. May umatake sa patakas na vampira, ito pala si Jishuka at sinasabi nito na kailangan niyang gumawa ng ilang seryosong trabaho upang magawa ang kanyang bahagi ng trabaho dito. Huwag niyang intindihin, gusto niya lang na kumuha ng experience points para sa sarili niya. Sa isip-isip ni Ira na pagkatapos na wala ng kanyang mga magulang, nililibang niya ang sarili niya sa kanyang trabaho para malimutan niya ang sakit na nararamdaman niya. Habang ginagawa niya yun, nagkataon na nalaman niya ang tungkol sa Satisfy, at ang pinili niya ay ang Black Magician class dahil narinig niya na mahirap ito. At ang bilang ng mga oras na ibinuhos niya dito ay mabilis na nagbunga kaugnay ng kanyang paglago. Ngunit nang nagsimula na siyang lapitan ng pansin ng mass media, nagsimula ang mga tao sa pagdistansya sa kanya dahil sa kanilang kasakiman at inggit. Ang ginawa niya ay ginawa niya ang best niya, tulad ng lagi niyang ginagawa. At gayon pa man ito ay humantong sa kanya na maging tanging tao na itinulak sa stage na ito. Ang maliwanag na nagniningas na spotlight ay nag-burst sa kanya at sa kanyang paligid, at ang mga anino lamang ang lumalim. Pero noong araw na yon, sa wakas siya ay tumayo sa stage na yan kasama ang iba. Nagpapahinga pa siya sa likod nila, lasing na siya sa feeling of relief na nabitawan niya ang Black Magician title na kinapitan niya ng maraming taon at pumunta siya dito. Sa mga taong hindi siya tinatrato na isang special o sinumang o kaya pinipilit siya. Kasama niya na ngayon ang mga taong maaari niyang tangkilikin ang laro na kasama sa parehong level. Pinapagalitan pa ni Faker si Ira at sinasabi nito na itugma niya kanyang pagkilos sa kanila. Ang kanyang mga paa ay huminto sa paggalaw ng mga break ng pagbuo ng koponan. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na hindi pa ba siya namamatay, newbie. Sa isip-isip ni Ira na sila ay hari ng bastos, abnormal at may sira sa ulo, isama na nating siya ay mangyakol. Ngunit mababait sila, sobrang bait talaga nila. At masaya dito, pagkatapos sumali si Greed sa Pavranium Expedition Team, mabilis na clear nila ang ika-15, ika-12, ika-11, ika-10 na lungsod ng sunod-sunod. Ang vampiric rings na na-drop ng mga Baron Grade Pureblood Vampire sa bawat lungsod ay ibinigay sa mga miyembro ng Overgeared Guild. Ang natitira sa loot ay ang Greed's Pavranium, na natagpuan sa kailaliman ng mga cities. Ginamit ni Greed ang Black Transformation at bumaba ito sa isang malapit na kuweba at sinasabi nito na hanapin ang Pavranium. Magmadali, sinasabi ni Jishuka na naulit-ulit, tinatanong ni Jishuka na bakit siya nagtatago sa tuwing pumapasok sila sa mga kuweba. Sa isip-isip ni Greed na kahit mabagal ang takbo nito, umabot na siya ng 20% understanding sa blade na si Yerod. Naging maayos din ang mga raid, pero kung kinakailangan siyang magbigay ng problema sa kasalukuyang sitwasyon. Maaaring lumitaw si Bram, sobrang excited niya at lubos niya na nakalimutan na pwede siya lumitaw kung nasaan ang Pavranium. Hindi pa siya lumabas sa anumang mga lungsod na kanilang na-clear sa ngayon, at sinabi ni Jishuka na walang anumang tala sa ika-13 na lungsod. Karaniwang kinukuha niya lang ang mga piraso ng Pavranium at wala siyang ginagawa tungkol sa pag-clear sa paghahanap ngayon. Sa araw na magkita sila, sinasabi ni Bram na huwag niyang isiping bababa siya ng basta-basta. Sa wakas ay nagkita sila muli, ang pagma successor. Natakot si Greed kay Bram at sumisigaw ito, sinasabi ni Greed na long time no see. Gaano na ba katagal na hindi sila nagkita, 1 taon at kalahati? Sa isip-isip ni Greed na paano ito nangyari, bigla na lang siyang lumitaw kung kailan siya ay nagtatago. Ang buhay niya ay sunod-sunod na kamalasan, sinasabi ni Bram na parang babala, pinadala niya sa kanya pero ito ay nawasak, so, nakakita na ba siya ng maraming piraso ng Pavranium? Sinasabi ni Greed na 1 pares lang ang nakuha niya sa lupa, sinasabi ni Bram na tulungan niya siya, biglang kinilabutan dito si Greed,
Sinasabi ni Bram na nagmamakaawa siya, nakikiusap siya sa kanya. Tulungan niya siya, nagmamakaawa siya sa kanya. Please help me.